what if attorney like a post ka nga nangutang ka ano? No, that is illegal, no? Ang atong topic karong gabi is what are the rights of the borrowers? Ang unsay makatungod sa nakahulam. Actually, bago pa nag-trending karon last week. Na nag kay ang iyang utang 2,000 unya naabot na nag 30,000. Na mga exorbitant charges or interest ato kana takolon atong diskasan kung unsa bay katungod pod sa atong mga borrowers. Number one, naa ka na giingon nga Truth in Lending Act. Dugay na kanang Truth in Lending Act. Unsa may bot pasabot sa Truth in Lending Act? Ang bot pasabot niya na ang kinahanglan kung ang usa ka financial institution magpahulam, banking institution, financial institution, kanang mo lend og money, any institution that lends money should follow the Truth in Lending Act. Ang bot pasabot ana, unsay may mga charges, unsay mga interest, unsay mga finance charges should be disclose na ibutang ka na in writing, i-share ka na, ibutang ka na in writing para makita, masabtan sa naghulam kung unsay iyang mga bayranon o unsay mga charges nga ipahamtang, no? Kalitan lang kag finance charge, ang imong interest 10% per month, tapos butangan na yung finance charge 3%, na pa yun, ano, very unfortunate nga na ay tabo dito sa atong sa akong balana na sa El Salvador, no? Dungog na nga naay naghikog kay wa sa kaagwanta nga iyang utang nga 2,000 dako na kaayo, no? Sige sa nagabayad-bayad sa kinahinay dili ka kaundang tungod sa exorbitant charges and interest. Na unsa may katungod niya na unsa may mga katungod sa usa ka borrower. Itong klarohon no. Under Truth in Lending Act on Loans, dili na basta-basta ang si kinsa magpahulam sa publiko. Atong i-differentiate na ay mga personal loans. Lugar, ako, na akong amigo, muhulam ko sa iya. Kana, pwede may magsabot-sabot kay akong amigo, dili magsa into the business of lending. Dili man siya open to the public nga amo-amo man ang isolated transaction. But lending to the public, magpahulam ka sa publiko, you must have the certificate of authority from the Securities and Exchange Commission to operate legally. Dili na pwede karon no under sa katong company. This was effective since 2010. No private individual or natural person, remember this, only a corporation can lend money, can be a financial institution, can be a lending institution. So akong baliko no, atong i-distinguish ang personal kanang na akong silingan lugar, maghulam ko. That is an isolated transaction. Ang akong silingan is not engaged in the business of lending money. Gipahulam mo lang ko niya just to accommodate my needs. So is that covered under the need nga kinahanglan na certificate of authority? No. But once ang lending activity is open to the public, it becomes a business, then that lending activity cannot be undertaken. Dili pwede ang usa ka private individual. It should be a corporation. Namay atong kuan, kining atong mga banking institution, kuha man sila, corporation, regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Then, ang atong mga lending institution, they should have certificate of authority from the Securities and Exchange Commission para sila maka-operate legally. Without the certificate of authority, kanang mga lending nga nagpahulam sa publiko, na mga lending institution nagpahulam sa publiko, that is not lawful activity. Illegal kana magpahulam nga walay authority from the Securities and Exchange Commission. Because under our present law, only a corporation can be a lending entity. Dili na pwede ang individual. Gawas kung, as I said, katong personal one isolated transaction, no? Isolated transaction, then it's not covered under the requirement nga kinahanglan na certificate of authority. Daghay na pahulam mga individual, no? May kailap ni actually daghan kayo mga mga individual person nagpahulam. Now, these individual persons were lending to the public, open to the public. These persons, these individuals are not legally allowed to lend money to the public. So that they can be called loan sharks, no? Kaya ba loan sharks?
mga individual. Unsa may mahitabo ani kung ang usa ka tawo nagpahulam nga walay authority from the from the Secretaries and Commission, because I said dili na sila makaadto sa korte to enforce, no, para maulikta, no. So wala sila personality. Kanang mga individuals, mga tao nga nagpa-loan sa publiko, open to the public, these are loan sharks and they are not authorized under the law because ang authorized lang ang corporation, duly registered with the Securities and Exchange Commission. So unsay implication niana? Ang implication niana nga kung dili mo makabayad sa utang, dili sila makaadto sa korte. Kay dili sila makaadto sa korte because they are engaged in illegal activities because they do not have the licenses or permits to function as legitimate lenders. Kay ang allowed nga molendra ang corporation, financial institutions, lending corporations, or banking or quasi-banking institution, but always corporation kana. So kana manukod sa inyo, kana nagpautang sa inyo nga individual person, wala kana sila authority. So kalawa may sila authority, pwede kana sila nga dili ka makaadto sa korte para mangulikta. Ako nasayran katong nahitabo sa El Salvador. Kamo diha magpalin bisag mga corporation, katong mga individual illegal mga to, pero bisag mga lending corporation, you have to observe the proper debt collection practices. Kay karon sa atong balaod, naa ka ng illegal practices like using threats, insults, obscenities, false representation. Kabalo ka, naay atong mga kliyente usay, mato sa opisina, attorney kay nahadlo kay naay demand letter. Ang style karon, nanay mga collecting agency, nanay mga collecting agencies nga ginagamit ang mga lending institution. Tapos kani mga kuan, kani mga lending institution, di resort to shaming. Ako nabalaan katong naghikog taon kay gipakaulawan sa social media. Ipakulawan sa social media, that is illegal. Katong pwede mapriso katong nagpakaulaw, no? For example, no? Naay mag-text-text, no? Illegal man na. Bayarin ni karon kay kung dili bayaran, threaten pa ka nga ibutang ka sa kuan, social media. Oh my God, that is illegal. Pwede mapapriso na nag-threaten ana. O pwede mapapriso ka na nag-threaten. Dili pwede ka na nga pamaagi sa pag-collect, no? Usahay ka na magpusot-pusot o kuan kanang text nga walay undang, no, flooding sa imong messages. Tapos usahay ka ng sige ring imong cellphone kay gapangulikta. That is already harassment, no? That is harassment. Ah, Tapos by the way, no, kining kuan, kining mangulikta, dili pwede nga mangulikta ka na isang balawd ana i-text ka 5:00 sa kadlawon tungang gabii nga, "Oy bayarin na yung utang nimo, pakaulaw ka lang." No, that is illegal. Pwede mapailan og criminal case kato. Og by the way, ang collection time allowed before 6 o'clock in the morning dili pwede. 10 o'clock in the evening after dili pwede. So kano sa makapwede mangulikta? It should be between 6 o'clock in the morning and 10 o'clock. You should not use obscene, threatening, insult, or in your demand letters. What if attorney like a post ka nga nangutang ka? No, no, that is illegal. No? That is a criminal offense. Pwede ka na siya pwede ka na siya pailag kaso, pwede ka na ipapriso. Pwede ka ipapriso. Kana mga individual persons nga open to the public kanang nabuhat sila opisina, nga pahulam sila, nanay sila mga kolektor, na open to the public na bitaw. Kana nga kuan, kana mga individual, dili kana sila authorized. Kay under sa atong balaod karon, only a corporation can establish a lending company, a company that is open to the public for lending services. Only a corporation. Kana mga individual nga nagpasayatab sa publiko ng lending institution sila, that is an illegal lending institution.
kay corporation ra pilde, no. Tapos naa kay gipirmahan daw nga, i-post ka dili ka kabayad. That is threatening, no? That is threatening. Under the unfair debt collection practices, pwede nimo ipapriso, sumbong nimo. It's a criminal offense. Pwede nimo isumbong sa piskalya ang imo pa-blatter. Kanang ingon mag-post nga i-threaten, pwede nimo pa-blatter. Dili lang kung sa social media, no? Bisan mag-text sa imo nga hadlokon ka, that is already a criminal offense. That is a criminal offense under our present law. Now, kanang mga demand letters bitaw nga dala pang hulga, dili na pwede karon. Dili na pwede kanang demand letters. Sige, dili ka bayaran, i-post ka sa social media. No, that is not allowed. Nami atong balaod kung di ka kabayad, moadto ka sa barangay, no, isumbong ka sa barangay, kung dili ka mabayad sa barangay, iato ka sa korte. But you have to observe the process. Pero dili pwede nga imo na sila ipasundayag sa publiko nga, oy, kini siya nang utang sa ako, narabay gipirmahan. Dili pwede. Or pag-threaten lang niya na, it's illegal. Dili na pwede ka ng mga panghulga na pamalaod, no. Now, ang usa ka question karon is, there are two questions karon. One, kining pila ba gyud legal interest, no? Pila may pwede nga interest sa kautang. Now, giwala nato ang usury law. Unsa tong usury law? Sa usury law sa una na-cap dapat ang interest rate per annum is 12%. Dugay na kana giwala, wala na butangi og limit pila interest. Pila may interest gyud? Pila ba gyud interest nga pwede ikatugot sa atong balaod? Okay, pangutana. So what ato ni before siya gipautang, gipapirma siya nga dili kabayad, i-post siya. Unsaon man na? Okay sana. Lugar pa kuan nga, oy, pirma dinhi, pautangon ta ka. Pero mosugot ka nga kung di ka kabayad, i-post ta ka sa social media na illegal ka na, illegal ka na nga kuan, no. Na atong kuan na the agreement between the parties is the law between them, no. It's true, but it should not be contrary to law, public policy, morals, good customs, and public order. Now, kung moingon sa kasabutan nga pautangon ta ka pero pirma kung dili ka bayad, i-post ta ka sa social media. Pag-post sa social media is already a criminal offense, so dili kana pwede nga mahimong usa ka agreement, no. So ang utang pwede itong agreement, pero ang portion, no, because kung naay mga kasabutan, daghan man content sa kasabutan, so katong utang valid to, katong kasabutan. Pero katong kasabutan nga kung dili makabayad, i-post siya sa social media or asa man kana, that is illegal. So that is invalid nga provision. That is a violation. For example, it can be a one, it's a violation, daghay multiple violation kana. It's a unfair debt collection practices violation. It can also be cyber libel kung magali, pwede ka na ma-cyber libel, no? So, kung kana nga post. So, dili lang ko ano. So, dili pwede ka na mga kasabutan. Kaya akong balikon, the agreement between the parties is the law between them, except if the agreement violates the law. Kung makabayad ka sa balaod, dili ka na pwede. Now, karon akong balikon itong pinaka-mito. Naabay limit sa interest. Now, akong gibutyag na ganina nga nawala na atong usury law. At kitangtang kana because it's not good for business. Kay gihatag na ang frame na namata ko mata, we are a capitalist country. So let the law of supply and demand dictates, no. Mao ganay mo ko, so managong atong i-limit ang interest rate, ang atong business activity may be hampered. Madili ta kaya muhinay atong business. But is there a maximum to the interest? Walay gi-stipulate. But ang ato din na karon is the interest should not be unconscionable. Kanang di na makaon, no? Ang conscionable kanang biyan lugar ngaya ko nadunggan, no? Ang interest rate 10%, 5% per week, no? Na kong balana na 5% kanang kanang kining sa tawag na 5-6. Actually, ang 5-6 is not valid. It's only unconscionable. Kaya og ang interest nimo mga-charge na kada semana na itag
Ako nadunggan lately sa El Salvador tag-kuan kuno tag 10%, 20% ba 'to per week. Grabe 20% per week times, 4, 80% per month. That is not mao na gitawag na although wala na ang usury law, naay gihapon limit. What is the limit? Kung ang interest rate unconscionable na, kanang dili na matulon sa konsensya sa katao. Bisag kita di naman kinahanglan ta mo kuan, i-charge nimo og 20% per week ang kuan, ang borrower. Grabe sana ano, unconscionable. Moadto ka sa korte, dili ka na i-grant 'no, dili ka na i-grant sa judge because that is unconscionable. Unsay bot pa sa unconscionable? Unconscionable, ang bot pa sa unconscionable nga sa atong standard sa community murag dili na kasukaon na kita makadungog nga ng interest. It's already unreasonable. So pwede ang korte mo decrease, mo paubos sa interest nga imong gi-charge bisan nagpirmahay pa mo ani ana if it is unconscionable. Then lastly 'no, kining kuan, kining pila kano sa mo expire, no? Kano sa mo expire ang atong utang na mga written contract, mga mortgages, na mga prenda, kanang mga kuan 'no, sa atong credit card, kanang mga written agreement, mo expire kana 10 years from the time nga example, ang deadline ang sa inyong kasabutan dapat mobayad ka sa January 2025. So dinha, now pag-abot sa January 2025 wala ka kabayad. Kano sa mo expire na 10 years after, January 2015. So taas-taas lugar. So ang prescription niya na ano. Apan naay mga kuan, naay ma-prescribe mga like 4 years kanang mga oral agreement lang nga paulama ko kwarta niya, paulama to kwarta na bayaran ta ka. After 4 years kung walay mo demand niya na pwede na ma-expire. Apan written agreement normally expires in 10 years. Kanang imong so paninglang ka, pwede ka paninglang sa imong credit card kung within 10 years na wala ka mobayad. So akong balikon 'no, akong balikon. Under our present law, only corporations can extend lending activities to the public. Only lending corporations to the public, no? Akong i-distinguish, for example, na akong siling, ano, na akong kaila, mangutang ko, paulama ko sa kukuhan na, kwarta, sabot-sabot ta, no? But kanang akong kaila is not this is not open to the public na bisag kinsa lang. Ang kanang akong kaila, ang ipautang lang na is kanang iya pod mga suod no. Ato lang not more than 10 no. Not more than 10 lending personal nga mosobra na kay sa napulo ka tawo imong pahulaman na you are already engaged in lending activities open to the public. But below that, pwede ra ka ng individual may at the personal level. Pero once a lending activity is open to the public, that lending activity is illegal if it is not a corporation that is handling the lending activity. Karon, under sa itong balaod, only a corporation, a financial corporation, a lending corporation, or a banking institution can extend lending activities to the public. So kanang sundayag din sa publiko nga nagpautang na individual nga tao, that is an illegal activity. So kung kanang nagpautang na individual din sa publiko, kung dili mo bayad ng imong kuan kanang imong borrower, di ka kato sa korte, sir, ma'am, di ka kato sa korte nga no, mingon ang korte, oy, nag-open maka sa public for lending activities. Naa ba kay license? Dili pwede kay wa kay license. So dili ka only do di ang gikuan no, ang giingon sa atong court atong principle sa balaod no. Only those who come with clean hands can invoke the power of the courts, the power of, can invoke the law. Now kung ikaw usa ka individual nagpautang ka sa publiko, you cannot go to the court and ask for the court's assistance to collect the money nga imong gipahulaman. Kay nga naman dili mo ka corporation, illegal man imong gibuhat. Now, the second akong kini recap lang ta no. Kini nga lending practices, collection practice. Akong balikon dili pwede nga pataka lang og pangolekta nga walay mangolekta magali ka dapat sakto dili ka manghulga dili ka shaming kanang pakaulawan kanang gipangutanan ni Martel ganina kung i-post dito sa social media, that's shaming. That is an illegal lending activity, collection activity. That is a criminal offense. For example, naiuban nga gipost ang iyang
Attorney doble na. Gi-post iyang ngalan, gi-post iyang cell number, ang social media account, kini nga tawo nakautang sa ako wala magbayad. Actually, triple ang crime ana. Number one, violation of fair collection practices. Violation. Kaduha, cyber libel. That can be a cyber libel. Ikatulo, pwede pa kana violation of the right to privacy, no? Kay ang akong cellphone number is a private matter. Dili kana pwede nga i-public nimo kung walay akong permiso. So kung imo ka na i-post sa public, that is again a violation for my right to privacy. That is a criminal offense. Now, lastly, katong point ang dayon nato is pila ba gyud ang interest rate nga allowed? As I said, giwala na ang usury law. So the parties may enter into agreement kung pila gyud ang ilang kasabutan nga interest, but the interest should not be unconscionable. Kanang dili unreasonable kay ang korte pwede mo reduce kung kasabutan nyo ingana dako ra kaayo pwede mo reduce ang korte. Ako na dunggan din na naigapalakaw karong daghan kay kapalakaw nga lending karon na tag 10%, 10% per week o 5% per week. That is still unconscionable. Grabe na kana nga interest. The court may lower and reduce the interest. The court has that power. Avoid na jud magpautang attorney kay murag in favor man kaayo sa mga gahi mobayad. Adili masad, no? It's not really. Kana may pros. Ang giingon lang sa balaod nga ayaw pag-abusahi po just because nakahulam sila, ayaw po abusahi nga gamiton nimo mga illegal. Uwan, kung nakautang sa imo, mato ka sa barangay, demand letter, demand letter. Kung dili mo tuo sa demand letter, ato ka sa barangay. Kung di mo tuo sa barangay, adto ka sa korte. Ang giingon la dinhi nga ayaw po niyo abusahi ang borrowers nga panghulgaon niyo. There are collection activities nga legal, but there are also collection activities nga illegal. Shaming, panghaldok, no? Pang-insulto, that is already na. For example, tungang gabi tawo mo ka, i-miss call ka tungang gabi, that is already harassment. Kasi question attorney, what if contact information rako sa isa ka nako utang dayon ginaharas ko calls 24/7. Pwede ba na sila kasuhan? Yes. Dili pwede nga lugar ang sa balaod na din na kaning unfair debt collection practices, dili ka pwede nga mag-collect. Ang collection time ra dapat 6 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Kung mag-text na sa imo, mag-miss call 24/7, that is already an illegal activity. Hadlok naman magpautang, sir. Dili man hadlok magpautang. Kung mangulikta lang ka, moagi lang ka sa proseso. Mao man na diha. Demand letter ka. Kung man-demand letter, kung di mo tuo, ato ka sa barangay. Kung di ka mo tuo sa barangay, pailan mo sa korte. And then, kabalo ko karon no, nag-isgot ko gani, nagdula ko gana golf, nag-isgot nga akong isa sa kadi nga na ko no paluwagan niya no layas ang nagakupot sa kwarta. Atuli dili na katong no layas imo nagigamit nga sa paluwagan, kabalo ko ng paluwagan. Dili na ordinary nga utang, pwede na pailan og estapa katong ng nagamit sa kwarta sa paluwagan nga dili kuan atong labi ng layas. That's already a criminal offense. Estapa na kana. Kung daghang ka kwarta dinhi ayaw ka hadlok pagpautang. Pero maagi ka sa sakto nga pamaagi. Dili lang kay i-post nimo sa social media. Kana may atong balaod gihapon. Bisan nakautang na sila, napay ilang human rights, no? Na human rights. That ends our discussion tonight. Akong balikon, unta na nakapaambig ta sa atong kahibalo kay ingon pa nila ang tao nga wa masayod sa pamalaod daling lupigan sa iyang isig katao. So para di ta malupigan sa atong isig katao, maminaw katao sa atong balaod. And I'm giving it to you free here sa atong Facebook Live. Bye-bye. Mayong gabi o happy weekend everyone.